Bago ang lahat, wala pa sa playoffs, nagkakasulutan na. Ang Lakers habang papasok pa ng postseason, nagre-ready na rin sa off-season. Kailangan kasi planado para hindi magahaya kay Pat Riley. 2 taon niyang inintay, namuti ang mata, hanggang ngayon hindi pa niya nakukuha ang target niyang player. Magkakaroon ng mahigit nasa 50 million na cap space ang Lakers pagdating ng free agency. Based sa report, hindi tataas ang salary cap. Konti lang ang iaangat kumpara ng mga nakarang taon. Dati kasi at least 10 to 14% kada taon ang inaangat, pero ngayon hindi na. Ang isa sa biggest free agent ng LA si Austin Reeves. Baka magaya siya kay Jalen Bronson na habang nasa playoff sinusulot na ng ibang team. Ang report na contract nitong si Austin Reeves nasa 240 million na max contract pagdating ng off-season. Unjust, willing bigyan si Reeves ng ganitong kontrata, masulot lang siya sa LA. Dati, inopera na ng LA si Reeves ng 89 million based yun sa 150% na contract na inaangat ng player. Ang dapat talaga makukuha ni Reeves ay nasa 20 million lang pataas, hindi aabot ng 40 million. Based sa kanya, willing pa siyang magpababa ng at least 30 million dollars, magstay lang siya sa LA. Biglang nainggit pa itong si Gilbert Arenas, bakit daw bibigyan si Reeves ng ganong kalaking kontrata, ay third option lang naman siya. Ang 240, binibigay lang yon sa mga player na nasa 7 to 9 years in service. Si Reeves aabot lang ng 5 years kapag dinecline niya sa off-season ang kanyang kontrata. May pagka-Gilbert Arenas kasi yung mangyayari kay Reeves. Dahil dati si Arenas second rounder, mabilis natapos yung kontrata niya at mabilis din siya nakakuha ng malaking kontrata. Kaya nga dati inaasar niya si Richard Jefferson. Meron kasing tinatawag dating Gilbert Arenas rule. Pwede bigyan ng malaking kontrata ang isang player kahit second rounder, mga 2000 era pa to. Pero dahil sa shorter contract si Reeves, katulad ng kay Arenas, na-bypass niya yung rule na 4+4 contract. 4 years na rookie contract, tapos 4 years na another contract pa. Bali si Reeves papasok na ng pangatlong kontrata, kaya na-bypass niya yun. Na kahit 5 years pa lang si Reeves sa NBA, na-bypass niya yung 2 kontrata dahil shorter contract lang ang papatakan niya. At ngayon, papatak din siyang veteran player kahit nasa 5 years pa lang siya. Nagkakasulutan di umano ng player papasok pa lang ng playoffs dahil si Luke Kennard, target di umano makuha ng Minnesota sa offseason. 2 taon na laging 1-year contract lang ang binibigay dito kay Kennard. Ang Lakers naman nakabantay kay Peyton Watson at Tari Eason na mamasboy. Si Watson tinitingnan na hindi mabibigyan ng malaking contract ng Nuggets dahil 215 million agad ang returning player nila for next season. Pwera na lang kung bitawan nila si Cam Johnson at ipalit si Peyton Watson. Pero hindi rin dahil 2 million na lang ang natitira dito sa Denver Nuggets sa kanilang second tax apron. Kapag binigyan pa nila itong si Peyton Watson ng lagpas 25 million, lagpas na rin sila sa second tax apron. Hindi pa nag-uumpisa yung next season yan. Si Tari Eason naman, limited din ang contract sa Rockets, kaya nagpababa si KD. Pero estimated at least 20 million pataas ang makukuha ng 2 player, kaya papatak yon sa 50 million na salary cap na pwedeng makuha ng LA sa off-season. Sila yung 2 expected na kapalit ni LeBron sa kanyang kontrata kung hindi pababalikin or magpapababa pa rin ng contract. Kasama din dyan si Andrew Wiggins sa expectation na pwedeng makuha ng Lakers. Tig 100 million ang pwedeng ibigay na kontrata kay Tari Eason at kay Peyton Watson sa loob ng 4 na taon. Ito pa yung tricky dun. Bago pumirma si Reeves ng contract sa Lakers sa kanyang 240, kahit pa 30 million per year ang makuha ni Reeves, kailangan muna makabuo ng lineup ang Lakers. Katulad ng ginawa ng Sixers, pinapirma muna si Paul George ng mahigit 40 million dollars per year, sinunda ng iba mga role player bago pumirma si Tyrese Maxey ng max contract. Na-bypass kasi ng Sixers yung cap space issue kung papipirmahin muna nila yung mga free agent bago nila papirmahin yung sarili nilang free agent dahil meron silang full bird rights, walang problema sa salary cap, tax na lang. Ganon din ang pwedeng gawin ng Lakers. Si Reeves ang huling pipirma ng kontrata, kailangan muna nilang magbuo ng lineup. Isa pa doon, pati si Rui Hachimura pwedeng huli din pumirma sa LA dahil mayroon din siyang full bird right sa Lakers. Kumbaga kapag naunang pumirma si Reeves at itong si Hachimura,
tatamaan agad ang salary cap nun. Hindi agad sila makakakuha ng big time player na malaki ang kontrata. Ewan ko lang kung naisip yun nitong si Rob Pelinka dahil yung Sixers ginawa nila yun. Business-wise, mahirap din bitawan si Hachimura dahil malaki ang market niya sa Japan. Siya dati ang may maraming best-selling jersey sa Japan bago nakuha ng ibang team si Kawamura. Sa ngayon, nasa 10 players ang matitira sa LA pagdating ng off-season. Sa 10 na yan, si Vavkin ang may rights sa Lakers na tapusin ang kontrata niya dahil mayroong club option. 3 player naman ang naka-player option, si Ayton, Reeves at si Smart. Isa pa doon, si Reeves. Pagdating ng off-season, 10 player ang matitira sa lineup ng Lakers. Sa 10 na yan, si Vavkin ang may rights ang LA na tapusin ang kontrata niya dahil club option. 3 naman ang naka-player option, si Ayton, Reeves at si Smart, na possible i-retain ng Lakers or kaya isign ng mga longer contract pa.